Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng ang daddy ng baby ko. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Kabanata 71. Sa kabilang banda, si Anastasia ay nakahiga na walang malay sa backseat ng van. Sa sandaling iyon, ang kanyang buhok ay nakalugay sa isang magulo na paraan, at ang kanyang intrinsic facial features ay nagbigay ng hindi nababantayang hitsura para sa susunod na mangyayari. Pinagpapawisan ang dalawang lalaki sa van, dahil hindi sila sanay sa gusto ni Hailey na gawin nila sa kabila ng pagkolekta ng pera mula sa kanya. Hindi naman siya madyay gising, diba? Sapat na ba ang lakas ng gamot? Hindi ko rin alam. Kinuha ko lang ang inirerekomendang dosis batay sa aklat ng pagtuturo. Kung ito ay masyadong malakas, malamang na mananatili siyang walang malay ng kaunti pa. Pagdating nila sa hotel, nakakap silang dalawa bago kinaladkad si Anastasia papasok sa elevator ng hotel. Nang makarating sila sa presidential suite, si Alice, na nasa lugar, ay pinagbuksan sila ng pinto. Bagamat napansin niyang hinayla papasok si Anastasia, nanatili siyang kalmado. Ilagay mo siya sa kama bago mo painumin ang baso ng tubig sa mesa. Matapos mailagay si Anastasia sa sopa, pilit siyang pinakain ng kalahating tasa ng tubig na may spike na aphrodisiac. Sa sandaling iyon, malamig na tumawa si Alice habang nakatingin kay Anastasia. Ito ang makukuha mo sa pagsisikap na agawin ang pera sa akin. Mabilis na umalis ang dalawang lalaki matapos ilagay si Anastasia sa kama habang si Alice naman ay umalis pagkatapos. Malapit na yata si Ben. Gaya ng inaasahan, mabilis na pumasok si Ben matapos i-scan ang card ng kanyang kwarto. Nang hindi niya mahanap si Alice, agad niya itong kinontak. "Hey, Alice, nasaan ka?" Tanong ni Ben sa displeased tone habang nakaupo sa couch. "I'm really sorry, Chairman Morris. Kailangan kong umalis dahil sa isang emergency, ngunit nandoon pa rin ang kasamahan ko." "Nakita mo na ba siya?" "Siya ay lasing, kaya kailangan mo siyang alagaan." Nang marinig iyon, mabilis na tumayo si Ben mula sa sopa at pumasok sa master bedroom upang makita ang isang babaeng may balingkinitang at hubog na katawan na nakahiga sa puting kama. Nang makita niya ang mukha nito ay tuluyan na siyang natigilan. Hindi inaasahan ni Ben na makakita ng mas maganda at mas sexing babae kaysa kay Alice sa kanyang kama. Dahil siya ay isang perverted at mapangahas na tao, masaya siya na sa wakas ay mayroon na siyang gagawin para sa gabing iyon. "Alice, mas mabuting huwag mo na akong panindigan sa susunod. Ang kasamahan mo ba ay isang taong madaling pakisamahan? Huwag kang mag-alala, gawin mo lang ang gusto mo. I can assure you na magiging okay din," paniniguro ni Alake sa kanya. "Kung gayon, tutulungan ko ang aking sarili." Humihingal si Ben sa pananabik. Sabay tawag ni Alice na nasa kotse niya kay Hailey. "Miss Seymour, pinahiga ko na ang mga lalaki kay Anastasia, at si Ben ay nasa silid ng hotel ngayon. Iyan ay mahusay. After tonight, masisira si Anastasia," cheerfully declare ni Hailey. "Sigurado ka ba na hindi susubukan ni Anastasia na aipin kami dito?" Malamig na tumawa si Hailey. Hindi siya maglalakas loob na gawin iyon. Dahil kailangan pa niyang isipin ang kanyang anak, mas pipiliin niyang harapin ang kahihiyan. At saka, hindi na ito ang unang beses niyang paglaruan ng mga lalaki. Samantala, pinaglalaroan ni Ben ang mga gamit na dinala niya sa tabi ng puting kama. Sa sobrang kinks niya, madalas niyang pahirapan ang mga babaeng nakasiping niya. Kasabay nito, si Anastasia, na tulala pa rin, ay nagkamalay matapos makaramdam ng biglaang pag-iinit. Matapos dahan-daang buksan ang kanyang mabibigat na talukap, nagulat siya sa mukhang marangyang chandelier ng hotel sa itaas niya bago siya biglang bumangon. Pagkatapos, lumingon siya at nakita niya ang isang lalaking pinaglaruan ang isang bungkos ng mga kagamitang mukhang nakakadiri sa tabi ng kama. "Sino ka?" mahinang tanong ni Anastasia. Dahil recidivist si Ben, halatang alam niyang inilagay sa harapan niya ang babaeng ito nang walang pahintulot nito. Gayunpaman, hindi niya pinaplano na palayain siya, dahil dumating na ito sa puntong ito. Anong ginawa mo sa akin?" Nahihilo si Anastasia habang hawak niya ang kanyang noo at sinubukang bumaba sa kama. Gayunpaman, halos bumigay ang kanyang mga binti bago siya bumagsak sa lupa. Sa sandaling iyon,
Napagtanto ni Anastasia na siya ay nalinlang nang mapagtanto niyang kulang siya ng lakas at nakaramdam ng pamilyar na sensasyon sa loob. Kanyang katawan. Hoy, magandang babae. Bakit ka ba sabik na sabik? I'll be sure to be nice to you later on, sabi ni Ben bago niya sinubukang hawakan si Anastasia. Huwag mo akong hawakan. Umalis ka na. Stop touching me. Marahas na tinulak siya ni Anastasia bago siya sumuray-suray palabas ng master bedroom at sinubukang hanapin ang kanyang bag na kukunin. Tulong. Gayunpaman, si Ben, na nasa likuran niya, ay tumakbo palabas at sinundan siya. Bagamat nasa 50s na siya, mas malakas pa rin siya kay Anastasia dahil lalaki siya. Gayunpaman, ang tugon ng fight or flight ni Anastasia ay na-trigger nang magkaroon siya ng mapangwasak na pagkaunawa na kaladkarin siya ni Ben pabalik sa kwarto. Agad niyang kinagat ang kamay ni Ben bago niya kinaladkad ang kanyang walang lakas na katawan sa sopa para kunin ang kanyang bag. Gayunpaman, naghihintay na si Ben kay Anastasia na may ngiti sa kanyang mukha sa pasukan ng suite ng gusto nitong makatakas. Saan mo gustong pumunta, honey? Bakit hindi mo ako hinayaang mahalin ka? Nakaramdam ng pag-aalsa si Anastasia nang marinig niya si Ben at pakiramdam niya ay isusuka niya ang kinain niya kahapon. Nang makitang nakaharang ang kanyang ruta para makatakas, lumingon siya at napansin ang banyo bago sumugod at isinara ang pinto bago ito ay lock. Kaagad, tumakbo si Ben patungo sa banyo at kinalampag ang pinto. Buksan mo, honey. Hindi mo ako matatakasan ngayong gabi. Kasabay nito, balis ang hinahalungkat ni Anastasia ang kanyang bag. Nang matagpuan niya ang kanyang telepono, ang unang pumasok sa isip niya ay si Francis, ngunit si Francis pa rin ang nag-aalaga kay Jared, kaya napagpasyahan niyang tawagan si Nigel. Gayunpaman, walang tumanggap ng tawag sa kabila ng tawag na konektado. Sa sandaling iyon, nasa bibig ni Anastasia ang kanyang puso habang patuloy na tumutunog ang galit na mga sigaw at katok sa pinto ni Ben. Alam niyang maaari siyang mawalan muli ng malay anumang oras dahil pakiramdam niya ay wala pa rin siyang lakas pagkatapos uminom ng spike na inumin, at nag-isip siya ng ibang tao bago niya mabilis na kinuha ang kanyang telepono at nakipag-ugnayan kay Elliot. Kabanata 72. Hello. Tinanggap ang tawag sa loob ng 3 segundo bago umalangaw-ngaw ang malalim na boses ni Elliot. Tulungan mo ako. Elliot, tulungan mo ako. Naloko ako, at nagtatago ako ngayon sa washroom ng isang suite. May isang lalaki sa labas na gustong saktan ako. Nahihilo talaga ako, tulungan mo ako. Habang papalayo si Anastasia, mabilis na pumasok ang nag-aalalang boses ni Elliot. Saang hotel ka ba? Aling suite? Hindi ko alam, dinala ako dito. Ipapadala ko sa iyo ang lokasyon ko ngayon. Elliot, please save me. Pagkatapos, naramdaman niya ang pag-anod ng kanyang malay bago siya nawalan ng malay sa banyo. Kasabay nito, isang itim na kotse ang mabilis na lumabas sa parking lot ng Presgrave Group bago ito humarurot patungo sa tinutumbok na hotel. Malamig ang mukha ng gwapong nagmamaneho. Sino ang magtatangkang magplano laban kay Anastasia? Sinong maglalakas loob na lokohin siya? Sa loob ng 15 minuto, pumasok ang kotse ni Elliot sa parking lot ng hotel bago siya nagsimulang maglakad patungo sa reception ng hotel. Bagaman sinubukan niyang tawagan si Anastasia, walang tumanggap ng tawag, na nagpapahiwatig na siya ay nawalan na ng malay. Kunin mo na ang manager mo. Inaatake ang kaibigan ko sa hotel mo, at gusto kong tanggapin ng hotel ang buong responsibilidad kung may mangyari sa kanya. Nang dumating ang manager at nakita si Elliot, nagsimula siyang pawisan. Hindi ba ito ang iyong master ng Presgrave family? Titingnan ko kaagad ang surveillance camera, young Master Elliot. Mabilis na pumasok ang manager sa surveillance room bago niya nakita ang footage ng isang walang malay na batang babae na dinala sa elevator sa loob ng 2 minuto. Dinala siya ng 2 lalaking nakakap, at dinala siya sa presidential suite. Matapos makuha ang numero ng suite, tumakbo si Elliot sa elevator habang sumunod ang manager kasama ang 2 niyang empleyado. Habang mabilis na umaandar ang elevator, naramdaman niya ang pagtaas ng tibok ng kanyang puso ng mga BPM kasama nito. Halika na. Ilipat ng mas mabilis. Mas mabilis. Si Anastasia ba ay? Hindi ko hahayaang mangyari iyon. Hindi ako papayag si Anastasia ay muling atakihin. Sa sandaling iyon, nakakaramdam si Elliot ng mamamatay tao habang sinusubukan niyang malaman kung sino ang magtatangka na saktan si Anastasia.
Bumalik sa presidential suite, tiniyak ni Ben na nahimatay si Anastasia sa banyo. Gaya ng inaasahan, sinimulan niyang kunin ang lock sa banyo, dahil hindi siya nang ahas na humingi ng tulong sa hotel. Sa sandaling ito, pinipili niya ang pinto ng banyo gamit ang isang tool bago binuksan ang pasukan sa suite. Pagkatapos, isang galit na figure ang pumasok. Sa oras na iyon, si Elliot ay mukhang si Satanas mismo ang bumisita kay Ben. Bago pa makapag-react ang tusong matanda, ibinaba ni Elliot ang kanyang paa sa kanya na may naiinis na mukha. Matapos niyang sipin si Ben, mabilis na pinabuksan ng manager ang kanyang mga empleyado sa ilalim ng mga tagubili ni Elliot, dahil nawalan ng malay si Anastasia sa banyo. Nagmamadaling bumalik ang mga empleyado sa loob ng 1 minuto dala ang mga susi bago nila binuksan ang pinto sa banyo at nakita ang isang babaeng mukhang magulo na nakasandal sa dingding. Sa kabila ng liwanag sa kanyang maputlang mukha, nakakamangha pa rin ang kanyang kagandahan. Anastasia, nag-aalalang tawag ni Elliot bago niya binuhat siya mula sa lupa. Kasabay nito, sa wakas ay nakilala ni Ben si Elliot, pagkatapos nito ay nahulog siya sa lupa sa gulat at hindi makapaniwala na sinubukan niyang tumawid sa kanyang babae. Bago umalis si Elliot kasama si Anastasia, malamig niyang inutusan ang manager, gusto kong mag-report ka sa pulis at ay pakulong ang lalaking ito. Kaagad, kinuha ng manager ang kanyang mga empleyado upang pigilan si Ben habang siya ay pumunta upang makipag-ugnayan sa pulisya. Sa kabilang banda, gamaan ang pakiramdam ni Anastasia nang maramdaman niya ang pamilyar na amoy ng lalaking karga-karga sa kanya bago niya ipinulupot ng mahigpit ang kanyang mga braso sa leeg ng lalaki para mabawasan ang sunog na nararamdaman niya. Sa kabila nito, hindi umalis si Elliot kasama si Anastasia at dinala siya sa ibang silid. Matapos niya itong maihiga ng marahan sa kama, hindi niya ito binitawan, dahil alam niyang si Elliot ang bumuhat sa kanya bago niya imulat ang maganda nitong mga mata na mukhang lumuluha. Nang makasalubong ang mga tingin ni Anastasia, naramdaman ni Elliot ang kanyang paghinga. Kahit na alam niyang hindi siya dapat magkaroon ng ganitong damdamin sa sandaling ito, imposible para sa sinumang lalaki na hindi matukso nang makita si Anastasia sa mga oras na iyon. Kabanata 73. Nang magkamalay si Anastasia, pumulupot siya sa isang kumot na nakalugay ang buhok ng magulo matapos malaman na ligtas siya. Sa kabila nito, ang epekto ng gamot ay patuloy pa ring nagpapahirap sa kanya. Nang mapansin niya si Elliot, naramdaman niyang nadulas ang katwiran niya bago niya biglang naramdaman na niyakap siya. Pwede mo ba akong yakapin? Si Anastasia ay nakakaranas ng panginginig at init ng sabay-sabay, at siya ay nakakaramdam ng labis na hindi komportable. Alam na gusto niya, inabot ni Elliot para hilahin siya sa kanyang yakap bago siya niyakap ng mahigpit. Samantala, tumangala si Anastasia upang pagmasdan ang kilay at ilong ng lalaki. Mula sa kanyang pananaw, nakikita niya ang banayad na tingin sa mga mata ng lalaki, at tinatawag siya nito. Ang mga titig ni Elliot ay parang isang mabalahibong dampi sa puso ni Anastasia bago ang kanyang pabigla-bigla na sarili ay gumawa sa kanya ng isang bagay na wala sa pagkatao. Sa susunod na segundo, umupo siya at hinawakan ang mukha ni Elliot bago hinalikan ito sa labi. Kasabay nito ang pag-igting ni Elliot. Sinusubukan ba niyang gamitin ako bilang isang lunas? Gayunpaman, alam niya na ang lahat ng nangyayari ay hindi isang bagay na kusang gagawin ni Anastasia dahil hindi ito nag-iisip ng makatwiran, kaya hindi na kailangan para sa kanya na maging masaya tungkol dito. Kung tutuusin, baka pagsisihan niya ang nangyari kapag nagkamalay siya. Gayunpaman, ang pagtanggi kay Anastasia ay naglagay ng pagpipigil sa sarili ni Elliot sa pagsubok. Nang matikman niya ang mga labi ni Anastasia, naramdaman niyang tuluyang umalis ang kanyang pagpipigil sa sarili bago niya hinawakan ang balingkinitang baywang nito gamit ang malalakas nitong braso. Pagkatapos, hinailan ni Elliot si Anastasia papunta sa kanya at pinona bago bumagsak ang dalawa sa kama. Binuksan ng halik ang kahon ng Pandora, at wala ng paraan para pigilan ito ngayon. Gayunpaman, hindi talaga sinubukan ni Elliot na gumawa ng anuman kay Anastasia. Habang tulala pa siya, binuhat siya nito at tinungo ang banyo bago inilagay sa bathtub. Dahil ito ay isang gabi ng tag-init, ang tubig ay mas malamig kaysa karaniwan. Sa sandaling iyon, ang katawan ni Anastasia ay nakalubog sa ilalim ng tubig habang sinasandal niya ang kanyang ulo sa gilid ng bathtub at mahinang umuungol. Ngayong nagsisimula nang bumalik ang kanyang katwiran,
Tumangala siya bago tuluyang nablangko ang kanyang isip. Matapos bumalik sa kanyang katinoan, nakaramdam si Anastasia ng sobrang kahihiyan na gusto niyang mawala. Hinalikan ko lang ba siya ng mariin? Sa katunayan, naalala rin niya ang kanyang sarili na sinusubukang ialay ang sarili sa kanya. Nakabalik ka na ba sa wakas? Nakatayo si Elliot sa tabi ng bathtub habang nakatingin sa kanya ng may pag-aalalang tingin. Gayunpaman, pakiramdam niya ay kailangan din niya ng malamig na shower dahil sobrang init ng katawan niya noon. Walang paraan na kakayanin ni Elliot na panoorin si Anastasia na lumabas sa shower matapos siyang asarin noon. Sa kabilang banda, nagsimulang makipag-ugnayan si Anastasia kung bakit siya napadpad sa kama ng matandang iyon pagkatapos niyang bumalik sa kanyang katinoan. Nagsimula ang lahat dahil sa text message na natanggap niya, at nadroga siya sa eskinita kung saan dapat siya makikipagkita sa lalaki bago siya tuluyang magising sa kama. Halata namang pinapante siya sa matanda. Sa sandaling ito, tiningnan ni Anastasia na suot pa niya ang lahat ng kanyang kasuotan bago nakahinga ng maluwag. Salamat, tumangala siya at nagpasalamat sa lalaking nakatayo sa may entrance ng banyo. Kung hindi sumugod si Elliot para iligtas siya, hindi niya maisip kung ano ang maaaring mangyari sa kanya. Bakit may nangyaring ganito? Sino ang nagdroga sa iyo bago ka dinala sa kama ng lalaking ito? May inis na tingin sa mga mata ni Elliot. Bakit hindi niya magawa ang isang mas mahusay na trabaho ng pagprotekta sa kanyang sarili? Samantala, bumantong hininga si Anastasia bago siya tumayo mula sa tubig. Gayunpaman, mabilis siyang naupo muli sa bathtub dahil nabasa ng tubig ang kanyang kasuotan at buo ang hubog ng kanyang katawan. Pwede mo ba akong bigyan ng mapapalitan? Binigyan ni Anastasia si Elliot ng nagsusumamong tingin. Pagkatapos, pinuntahan ni Elliot ang staff ng housekeeping na kumuha ng damit ni Anastasia bago siya lumabas ng banyo. Pinayagan si Anastasia na maligo bago magpalit ng kanyang bagong damit. Paglabas niya sa beige dress na nakababa ang buhok hanggang baywang, natigilan si Elliot na nasa sopa bago siya natuwa ng palihim na walang nangyari sa kanya ngayong gabi. Kabanata 74. Maya-maya lang, nakarinig si Anastasia ng notification ringtone. Kaya, natigilan siya at umupo sa sopa. Kinuha ang kanyang telepono upang basahin ang bagong mensahe na nagbabanta. Anastasia, mas mabuting magkunwari kang walang nangyari ngayong gabi, o haharapin mo ang kahihinatnan. Binalaan kita. Isipin mo ang anak natin. Ang pangalawang mensahe ay mas nakakalito. Samilaw ang puot sa kaibuturan ng mga mata ni Anastasia. Kaya ito ang jerk na nanloko sa akin dito. Nasaan ang unggoy na iyon? Tanong ni Anastasia sa lalaki. Malamang papunta na siya sa police station. Lumapit si Anastasia sa kama at tinawagan ang front desk, nagtanong ng sunduin ang receptionist, na ipadala na ba sa istasyon ng pulis ang astig na iyon. Miss, ngayon ka lang biktima ha. Ang pulis ay papunta na ngayon, pinapanatili ng aming mga security guard na kontrolado ang lalaki. Saan ang security room? Tanong ni Anastasia. Yung third floor. Binaba ni Anastasia ang tawag at lumingon para tingnan ang lalaki. Salamat sa gabing ito, Pangulong Presgrave. May mga bagay akong dapat harapin, kaya aalis muna ako. Dahil doon, binuksan ni Anastasia ang pinto, balak na umalis ka agad. Gayunpaman, ang lalaki sa likod niya ay humakbang at sumunod sa kanya. Pagsakay ni Anastasia sa elevator ay sumunod din siya. Ang kanyang itim na mga mata ay sinanay sa kanya habang nagtanong, ano ang nangyari? Ayaw ni Anastasia na magpagulo, kaya ginulo niya ang ilan sa kanyang buhok habang sinabi niyang, wala naman, medyo malas lang. May nagplano laban sa akin. Nakita ni Elliot na ayaw niyang pag-usapan ito, at nakaramdam siya ng galit sa hindi malamang dahilan. Ang malaking kamay nito ay humawak sa kanyang palso habang nagtanong muli, Anastasia, sabihin mo sa akin kung ano ang eksaktong nangyari. Bakit ka paglaruan ng lalaking ito? Siyempre, ayaw ni Anastasia na malaman ng buong mundo na ang ama ng kanyang anak ay isang kasuklam-suklam at walang hiyang escort. Kaya naman, itinaas niya ang kanyang malinaw at kalmadong mga mata upang tingnan. Ang lalaki, huwag mo nang itanong. Ayokong pag-usapan iyon. Nang matapos ang pag-uusap ni Anastasia, nakarating na sila sa third floor, at pinisil niya ang kanyang palso at naglakad patungo sa security room. Noon lang, sa security room, si Ben Morris ay nagkakagulo tungkol sa pagkuha ng kanyang abogado,
nalilito habang tinutulak niya ang dalawang security guard. Nang makita niya si Anastasia, natakot siya at napalingon sa kahihiyan. Gusto talaga ni Anastasia na saksakin hanggang sa mamatay ang matandang pervert na ito, pero ang higit na karapat-dapat sa kamatayan ay ang haltak sa likod ng mga eksena. Hayaan mo siya. Hindi ko siya papanagutin, sabi ni Anastasia sa security guard, na nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Nagulat ang lahat ng naruroon. Pinandilatan ni Ben ang security guard sa kahihiyan at kahihiyan, nagbabalak na umalis sa lalong madaling panahon. Biglang may hamampas na mahabang paa sa bewang niya kaya napilitan siyang bumagsak sa lupa. Sa sumunod na segundo, walang awang umapak sa kanyang likuran kaya muling tumama ang kanyang mukha sa lupa pagkatapos niyang subukang bumangon. Aw! Ungol ni Ben. Sino ang nagpahintulot sa iyo na umalis? Si Elliot ay walang kahit kaunting intensyon na pakawalan siya. Nilingan ni Anastasia si Elliot. Naaalala ang banta na ipinadala ng jerk, lumapit siya kay Elliot at sinabing, hayaan mo lang siyang mawala. Anastasia, alam mo ba ang mga bagay na maaaring mangyari sa iyo kung hindi ako nagmadali dito? Ang gwapong mukha ni Elliot ay may kakilakilabot na ekspresyon, at ang kanyang tingin ay malamig at matalim na parang mga talam kapag tumingin siya sa kanya. Alam iyon ni Anastasia, syempre. Ako ang biktima, kaya paanong hindi? Gayunpaman, mas gusto niyang protektahan ang kanyang anak, kaya ayaw niyang lumitaw sa harap ng kanyang anak ang haltak na iyon mula 5 taon na ang nakakaraan at sirain ang mapayapang mundo nito. Ang matandang pervert na ito ay bahagi lamang ng kalakalan. Elliot, may kinalaman sa akin ang bagay na ito, kaya may karapatan akong gumawa ng mga desisyon. Dahil doon, pumunta si Anastasia sa kanyang harapan at itinulak ang kanyang paapalayo. Sa ilalim niya, si Ben ay nakatatakot na pinagpapawisan ng mga balde, at siya ay nagmamadali habang siya ay tumakas palabas ng pinto. Ito ay talagang isang malas na gabi para sa kanya upang makaharap si Elliot, sa lahat ng mga tao. Sa totoo lang, muntik na siyang mamatay. Pinagmasdan ni Anastasia ang matandang pervert na umalis, pagkatapos ay lumingon siya at kinausap ang lalaking may gwapo ngunit malungkot na mukha. Bumalik na tayo. Aalis na sana si Anastasia, pero hinawakan ng lalaki ang kamay niya. Naramdaman niya ang galit ng lalaki, at sa sandaling bumukas ang mga pinto ng elevator, pinilit siya nitong ipasandal sa dingding ng elevator. Dahil sa magkasalubong ang kanilang mga mukha at halos magkadikit na ang kanilang mga ilong, ramdam na ramdam niya ang galit na hininga nito sa kanyang mukha. Kabanata 75. Pinandilatan ni Anastasia si Elliot habang sinusubukang itulak siya palayo, at ang boses nito ay puno ng babala habang sinasabi niya, anong ginagawa mo, Elliot? Madilim at malalim ang titig ng lalaki, parang natamba na kaldero ng tinta. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at umungol, Anastasia, mapapasaya kita kung kailangan mo ng lalaki. Isang buzz ang pumapasok sa isip ni Anastasia. Anong kalokohan ang pinagsasabi nitong lalaking ito? Maya-maya pa ay bumukas ang pinto ng elevator nang biglang tumunog. Nakatayo sa labas ang ilang bisita ng hotel, nakanganga sa kanilang intimate pose. Kaagad, tinulak ni Anastasia ang lalaking nasa ibabaw niya palayo at tumakbo palabas ng elevator, tumakas sa eksena. Nagpasya siyang pabayaan siya kahit minsan, dahil literal na iniligtas siya nito ngayong gabi. Pagkatapos, nagpasya si Anastasia na sumakay ng taxi pauwi, ngunit wala siyang makitang mga taxi sa pasukan ng hotel sa oras na ito. Habang lalakad pa sana siya patungo sa pangunahing kalsada para sa kanya, isang mahinang boses ng lalaki ang umalangaw-ngaw sa kanyang likuran. Iuuwi na kita. Ayos lang. I don't want to trouble you, sagot ni Anastasia na lumingon sa lalaki. Bakit? Ganoon ba ako kawalang tiwala sa iyo? Nagalit si Elliot nang hawakan ng malaking kamay niya ang palso niya. Hinayla siya kasama niya habang naglalakad siya patungo sa kanyang sasakyan. Dahil hindi siya makalaya, sinundan lang siya nito sa kotse nito bago niya binuksan ang pinto sa passenger seat at tinulak siya papasok. Walang magawang pumasok si Anastasia. Sapat na ang mga sorpresa na napagdaanan niya ngayong gabi, kaya nanginginig ang kanyang mga paa, at pakiramdam niya ay nawalan ng laman ang kanyang katawan. Dahil may naalala siya, dali-dali niyang kinuha ang kanyang telepono at sinilip ito upang makitang hindi sumasagot ang lalaki. Sa pagkakataong iyon, hiniling niya na sana ay mawala na lang ang lalaki sa kanyang mundo, hindi na muling magpapakita.
Hindi nagtagal si Elliot na nagmamaneho nang tumunog ang telepono ni Anastasia. Ito ay isang tawag mula kay Nigel. Kinuha ito ni Anastasia. Hello, Nigel. Nang matapos magsalita si Anastasia, naramdaman niya ang isang matalim na sulyap na nakatutok sa kanya. Hello, Anastasia, tumawag ka. Busy ako ngayon, kaya hindi ko napansin. Ang boses ni Nigel ay labis na humihingi ng tawad. Mabuti naman ngayon, don't mind me. Hindi sinasadyang napindot ko ang maling pindutan, sabi ni Anastasia habang sinusubukang magmukhang natural hanggat maaari. Magkita tayo bukas ng tanghali, at pagkatapos ay sabay na tayong magtanghalian. Oo naman, magkita-kita tayo bukas ng tanghali. Namiss mo ba ako? Miss na kita. Sinamantala ni Nigel ang pagkakataon para magtapat. Sige, see you tomorrow. Natawa si Anastasia nang i-end niya ang tawag. Habang itinago niya ang kanyang telepono pabalik sa kanyang bag, ang mahina at galit na boses ng isang lalaki ay nagtanong sa kanyang tabi, "So, ang unang tumawag sa iyo para sa tulong ay si Nigel?" Sulat. Natigilan si Anastasia, ngunit same time siyang tumango. Oo, ngunit hindi kinuha ni Nigel. Kaya kapag nagkaproblema ka, ang unang taong naiisip mo ay hindi ako kundi si Nigel. Muling tanong ng lalaki na parang naghahanap ng kumpirmasyon. Salamat sa gabing ito. Ano man ang mangyari, si Anastasia ay taos-pusong nagpapasalamat sa kanyang tulong. Paano mo ako pasasalamatan? Nilingan siya ni Elliot, isang makahulugang tingin sa mga mata nito. Napaawang ang labi ni Anastasia. Ililibre kita ng pagkain. Sige, kung ganoon. Cancel the lunch appointment with Nigel tomorrow, and treat me to lunch instead, kusa na sabi ng lalaki. Natarante si Anastasia. Bakit niya ipinipilit ang bukas? Fine, I will treat Nigel to dinner instead, so you the lunch. Inayos ni Anastasia ang kanyang schedule. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang ganitong kaayusan ay lalong nagpagalit sa lalaki. So mas mahalaga si Nigel kaysa sa akin sayo. Tanong niya sabay nguso. Natahimik si Anastasia. Ano bang pinagseselosan ng lalaking ito? Ilang taon ko nang kilala si Nigel, pero saglit lang kaming nagkakilala ni Elliot. At saka, hindi ba pinsan niya si Nigel? Ano ang kanyang pakikitungo? Napabuntong hininga si Anastasia at napangiti sa sobrang inis. Sige, President Presgrave. Paano ito? I'll treat kita ng lunch at dinner bukas. He'll have the entire day to himself. Kaya dapat masaya siya ngayon, di ba? Kabanata 76. Gayunpaman, hindi nagawang iangat ng pilit na tono ni Anastasia ang mood ng lalaki. Sa halip, naramdaman ni Elliot na parang napilitan siyang ipagdamot. Bakit mo hinayaang umalis ang asungot na iyon sa halip na ibigay sa pulis? At paano ka pa lumitaw sa hotel sa unang lugar? Gusto pa ring malaman ni Elliot ang dahilan. Anastasia lied casually. Naloko ako sa hotel, ni hindi ko nga kilala ang lalaking iyon. Sino ang nanloko sa iyo? Isang taong nakilala ko sa isang pagkain. So kailangan mo siya. Patuloy na nagtatanong si Elliot. Hindi na nakapagkwento si Anastasia, kaya bamulong siya, oo. Tandaan mo ito, Anastasia. Kung ano man ang kailangan mo, tanungin mo muna ako bago magtanong sa iba. At least I won't do something sneaky on you, paalala ni Elliot. Si Anastasia ay hindi pa handa na sumang-ayon sa kanya, dahil sinamantala niya ito ng maraming beses, at maaari niya itong panagutin kung gusto niya. Okay, sure. Binayaran siya ni Anastasia ng lip service. Habang iniisip iyon ni Elliot, mas lalo siyang nagalit nang maalala niya kung paano nila hinayaan ang asungot na iyon ng ganoon. Sa sandaling iyon, tumunog ang telepono ng kotse ni Elliot, at nag-pop up ang pangalan ni Hailey sa control panel. Hindi niya sinagot ang tawag, nakatingin lang dito, ngunit nang makita ni Anastasia ang pangalan ni Hailey, bumakas ang pagkasuklam sa mga mata nito. Tumutunog pa rin ang ringtone, ngunit hindi gumalaw si Elliot para sagutin ang tawag, hinayaan ang pagring sa sarili nitong tumigil. Bakit hindi mo sinagot ang tawag? Paano kung nasa emergency ang girlfriend mo? Sinadya siyang tinanong ni Anastasia. Hindi ko kasintahan si Hailey, we're just friends, pakli ni Elliot. Oh, mga kaibigang may benepisyo. Hindi napigilan ni Anastasia ang maghagis ng insulto. Tinitigan siya ni Elliot, pagkatapos ay nagtanong sa paos na boses,
kaya't nag-aalala ka tungkol sa pag-iisip na natulog ako sa kanya. Ibinalik ni Anastasia ang tanong. Bakit ako dapat? Wala akong pakialam kung kanino ka matulog, it's none of my business. Nagdilim ang mukha ni Elliot, at napataas ang kanyang mga kilay. Bawat salitang binibitawan ng babaeng ito ay nagpapagalit sa kanya. Ang kapaligiran sa sasakyan ay naging awkward at mabigat, napakabigat kaya nakaramdam ng hindi komportable si Anastasia tungkol dito. Habang nagmamaneho ang lalaki ay palihim niya itong pinag-aralan habang ang mga ilaw sa kalye ay naglalagay ng madilim na anino sa gwapong mukha nito. Nakasuot siya ng angkop na puting kamiseta, at sa kabila ng mga aktibidad sa maghapon, ang kamiseta ay wala pa ring kulubot. Ang kanyang profile ay malinaw at mahusay na tinukoy, na parang ang Diyos mismo ang gumuhit ng perpektong linya sa kanya. Kailangan niyang aminin na napaka-perpekto ng lalaking ito na walang makakahanap ng mali sa kanya. Nang mapansing malapit na siyang makarating sa kanyang komunidad, hindi napigilan ni Anastasia na mapabuntong hininga. Bahay. Sa wakas. Kahit anong mangyari, malaki ang naitulong ng lalaking ito para masigurong ligtas siyang makabalik. President Presgrave, maraming salamat sa gabing ito. Muli siyang pinasalamatan ni Anastasia, at talagang tapat siya sa kanyang mga salita. Kung magkakaroon ka ng katulad na problema sa hinaharap, ako dapat ang unang taong hihingi ka ng tulong. Kung humingi ka ng tulong sa ibang lalaki, hindi na kita tutulungan, utos ni Elliot. Hindi nakaimik si Anastasia. Kailangan ko bang isaalang-alang ang kanyang mga prioridad kapag humihingi ng tulong? Anong klaseng pangangatwiran ito? Gayunpaman, pangangatwiran o hindi, ang pangunahing layunin niya ay patahimikin ang lalaki, kaya tumanggo siya. Sige, nakuha ko na. Pinagmasdan siya ni Elliot na lumabas ng sasakyan, komplikado at madilim ang tingin sa mga mata nito. Sa tuwing aalis ito sa tabi niya, nakaramdam siya ng pananabik, na parang umaasa na makakasama niya ito magpakailanman. Napakunot ang noo niya dahil sa mga naiisip niya, medyo galit siya sa kapangyarihang hawak ng babae. Habang pinapanood ni Elliot si Anastasia na naglalakad sa pangunahing pasukan ng komunidad, dahan-dahan siyang umalis. Maya-maya lang ay tinawagan ulit siya ni Hailey. Sa wakas, sinagot na ni Elliot ang tawag sa pagkakataong ito. Hello. Anong problema, Hailey? Elliot, nasaan ka? Umidlip lang ako at nagkaroon ng nakakatakot na bangungot. Takot na takot ako. Mangyaring pumunta at manatili sa akin. Ang boses ni Hailey ay parang kinilig pa. Mayroon akong urgent business na dapat asikasuhin. I'll send my assistant, Daniel Lancaster, to accompany you, sabi ni Elliot sa mahinang boses. Hindi, gusto kita. Walang makapagpaparamdam sa akin ng ligtas maliban sa iyo. Pakiusap, Elliot, nakikiusap ako sa iyo. Halika. Ang boses ni Hailey ay tinted na ngayon ng paghikbi. Hindi talaga ako makakapunta ngayon, Hailey. Please, maging mabuting babae ka. Nai-comfort lang siya ni Elliot sa telepono. Sa kabilang dulo ng linya, ang boses ni Hailey ay parang dismayado, ngunit sumunod pa rin siya. Sige, kung ganoon, hindi mo kailangang magpadala ng sinuman. Bigyan mo na lang ako ng regalo bilang kabayaran bukas, at hahayaan kong mag-slide ito. Sure, anong gusto mo? Bumili lang ako ng puting damit, ngunit wala akong anumang alahas na kasama nito. Maaari mo akong bigyan ng isang set. Oh, oo naman. Mabilis at desidido ang sagot ni Elliot, dahil mas gugustuhin niyang bayaran ang mga material na bagay kaysa gawin itong emosyonal. Samantala, sa Marangyang Villa, katatapos lang ng tawag ni Hailey kay Elliot. May apoy na nag-aalab sa kanyang mga mata, dahil nasira ang kanyang mga plano ngayong gabi. Kalahating oras ang nakalipas, nakatanggap si Hailey ng tawag mula kay Alice na nagsasabing nakahanap si Anastasia ng taong magliligtas sa kanya. Higit sa lahat, ang isang tao ay walang iba kundi si Elliot mismo. Kabanata 77. Sa kabutihang palad, nagawa ni Hailey na gampanan ang papel ng escort habang pinagbantaan niya si Anastasia na huwag tatawag ng pulis, kaya pinabayaan si Ben. Makalipas ang mahigit 10 minuto, nakatanggap siya ng balita na nakatakas si Ben mula sa hotel sa isang piraso. Kaya, nalaman ni Hailey na si Elliot ay kasama ni Anastasia, at hindi sinagot ni Elliot ang kanyang unang tawag dahil kasama niya si Anastasia. Ang kanyang mga plano ngayong gabi ay sinalubong ng mga sorpresa, ngunit walang pinsalang nagawa.
Pakiramdam niya ay nasayang niya ang kanyang mga pagsisikap, dahil hindi niya nagawang mahulog si Anastasia sa kanyang orihinal na plano. Gayunpaman, kung patuloy niyang gagampanan ang papel ng escort, ipapasayaw niya si Anastasia sa kanyang palad. Nakilala rin ni Alice na ang relasyon ni Anastasia kay Elliot ay medyo hindi pangkaraniwan, kaya malinaw sa araw na si Anastasia ay may suporta sa kumpanya, kaya malamang na si Alice ay hindi makakamit ang jackpot mismo. Gayunpaman, kung ang pagkakataon ay lumitaw sa hinaharap, susubukan pa rin niyang alisin si Anastasia mula sa burgwa, dahil si Alice ay isang ambisyosong babae. Nais niyang maging punong taga-disenyo at pagkatapos ay umakyat sa antas ni Felicia, magpatuloy upang maging direktor ng departamento ng disenyo. Si Anastasia ay hindi lamang ang kanyang karibal kundi pati na rin ang hadlang na hamarang sa kanyang landas. Pag-uwi ni Anastasia, nalaman niyang inalagaan ng mabuti ng kanyang ama ang kanyang anak. Nakahiga siya sa kama, nakikinig sa mahinahong paghinga ng kanyang anak sa tabi niya, ngunit siya mismo ay hindi makatulog. Sa tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata, makikita niya ang imahe ng pagkakasalubong niya kay Elliot sa hotel. Kung tama ang pagkakaalala niya, siya ang gumawa ng unang hakbang. Sobrang nakakahiya. Sa ilalim ng impluwensya ng gamot, itinapon na niya ang lahat ng kahihiyan habang niyayakap siya at hinahalikan ng buo. Kung hindi tumanggi si Elliot, malamang na lumayo pa siya. Gusto ko na talagang tanggalin itong bahagi ng alaala ko. Sa kabutihang palad, hindi binanggit ng lalaki ang pangyayari pagkatapos, kung hindi, siya ay nanlambot at namatay sa kahihiyan. Samantala, sa Tillman Residence, late na naman umuwi si Francis. Napaupo si Naomi sa couch, galit na nakatingin sa lalaking kababalik lang. Nag-babysitting ka na naman sa panganay mo, di ba? Hindi na sa iyo ang bahay na ito, at dapat nandoon ang bahay mo. Bakit ka bumalik dito? Ipinaliwanag ni Francis, Anastasia was occupied. Hindi gaanong mag-alala si Naomi tungkol sa apo. Mas nag-aalala siya na pinapabore ng kanyang asawa si Anastasia, at maaaring ilagay niya kay Anastasia ang pamamahala sa kanyang kumpanya sa hinaharap. Mayroon pa rin siyang malinaw na pagkaunawa kung saan nakatayo ang sarili niyang anak sa lahat ng ito. Si Anastasia ay mas may kakayahan at responsable kaysa sa kanyang anak na babae, at masasabi ng sino mang may mga mata. Natakot lang siya na ang kanyang sariling anak na babae ay hindi kayang makipaglaban kay Anastasia. Francis, wala na akong mahihiling pa. I just want you to give Erica the same things you gave Anastasia. Hindi mo maaaring paboran ang isa't isa, o ang pamilyang ito ay dapat na magkawatak-watek. Wala nang dahilan para magkatuluyan pa. Dahil doon, namumula ang mga mata ni Naomi habang siya ay nagsimulang humikbi. Sige, sige. Aalagaan din kita ni Erica ng maayos. Inaalo pa rin siya ni Francis. Kung tutuusin, sila ay kanyang asawa at anak na babae, kaya gusto niyang tretuhin sila ng pantay. Mas mabuting tuparin mo ang iyong salita. Ibinaon ni Naomi ang kanyang sarili sa kanyang mga bisig, iginapos siya ng kanyang kababang loob. Bahagyang lumambat ang puso ni Francis. Oo naman, gagawin ko lahat ng ipinangako ko. Madaling araw, pagkatapos ihatid ang kanyang anak, pumasok si Anastasia sa trabaho. Ang mga resulta ng paligsahan sa alahas ay iaanunsyo bukas, at mas lalo siyang na-motivate na magtrabaho. Bukod dito, ngayon na binili ng Presgrave Corporation ang burgwa, ang hinaharap ay maliwanag para sa kanila. Sa opisina, naalala ni Anastasia na dapat ay treat niya si Elliot ng tanghalian sa tanghali, kaya't maaari lamang niyang tawagan si Nigel upang sabihin dito na kailangan niyang kanselahin ang kanilang tanghalian sa kanya. Upang maayos ang mga bagay-bagay, maaari lamang siyang magsinungaling. Nigel, may meeting tayo sa tanghali, kaya sa office lang ako makakapag-lunch. Sabay tayo mag-lunch next time. Sobrang busy ba dyan? Kaya't wala kang oras upang kumain. Ang iyong trabaho ay salungguhit walang pag-asa, Anastasia. Magtrabaho ka na lang sa kumpanya ko. Ay, halika na. Mahal ko ang trabaho ko. Nasabi ko na ang lahat ng dapat kong sabihin ngayon, kaya binaba ko na ang tawag. Hey, magsasalita pa sana si Nigel, ngunit tinapos na ni Anastasia ang tawag bago pa niya marinig ang higit pa. Sa pagpupulong sa umaga, si nanay ni Alice ang agawan ng tunggalian kay Anastasia, ngunit hindi niya alam na nakibahagi si Alice sa insidente kagabi.
Ang kanyang mga takot kagabi ay napatunayang walang silbi, dahil si Anastasia ay hindi nakatanggap ng anumang mga mensahe mula sa gigolo mula noon. Phew! Iyan ay isang kaluwagan talaga. Kabanata 78. Nang matapos ang meeting, biglang pinigilan ni Alice si Anastasia. Anastasia, makipagkompetensya tayo ng patas kung may kakayahan ka. Kung nanalo ka ng premyo dahil lang sa iyong mga koneksyon, halos hindi mo sulit ang oras ko. Hindi alam ni Anastasia kung saan nanggaling si Alice. Bakit sinasabi sa akin ni Alice ang mga bagay na iyon? Dahil pareho kaming magkaribal, at si Alice ay naging bastos muna sa akin, may karapatan akong ipagtanggol ang aking sarili. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Palagi akong nakakakuha ng aking mga kakayahan. Ha! Ngumuso si Alice at umalis. Bandang alas 11 ng umaga, huminga ng malalim si Anastasia at tumawag sa opisina ng Pangulo. Hello! Umalangaw-ngaw ang eksklusibong nakakaakit na boses ni Elliot. Nandito si Anastasia. Magkakaroon ba kayo ng oras para sa tanghalian ng magkasama sa tanghali, Pangulong Presgrave? Tanong niya. Oo naman. I'll make the reservations, sagot ni Elliot. Medyo awkward ngayon si Anastasia. Kung ang lalaking ito ay nagpareserba sa isang high-class na restaurant, ang kanyang wallet ay magiging problema. May alam akong lugar na may masasarap na pagkain. Bakit hindi? Tinangka ni Anastasia na iligtas ang kanyang pitaka. Bakit? Ayaw mo ba akong pagtripan? Nanunuyang tanong ng lalaki sa kanya bago niya natapos ang kanyang pangungusap. Syempre hindi, di bale, you can make the reservations, matapang na sagot ni Anastasia. Natapos ang tawag, at hindi niya maiwasang mapabuntong hininga. Dahil gusto ni Elliot na basagin ang kanyang bangko sa pagkain, kailangan niyang payagan ito. Nagpasya siyang ilabas lahat, dahil iniligtas siya nito kagabi pagkatapos ng lahat. Halos alas 11:30 na nang makatanggap si Anastasia ng private message mula kay Elliot. Magkita tayo sa parking lot sa loob ng 10 minuto. Sumagot si Anastasia ng ngok. Kinuha niya ang kanyang bag at lumabas, dirdiretsong tinungo ang elevator. Pagkapasok niya, pinindot niya ang button na magdadala sa kanya sa pangalawang basement, kung saan ang VIP. Paradahan ng sasakyan noon. Nang lumabas si Anastasia, hindi niya napansin ang isang kulay abong sports car sa gilid na katatapos lang huminto. Sa loob, lalabas na sana ng sasakyan ang isang lalaki nang makita niya ito at hindi makapaniwalang tumingin sa kanya sa bintana. Pagkatapos, pinanood ng lalaki ang pagbukas niya ng pinto ng isang Rolls-Royce at pumasok. Iyan ang pribadong sasakyan ni Elliot. Kotse yan ng pinsan ko. Nanlaki ang mga mata ni Nigel. Medyo hindi makapaniwala na kinansela ni Anastasia ang pakikipag-date nila sa kanya, para lang makipag-date sa kanyang pinsan. Saan sila pupunta? Dahil hindi napigilan ni Nigel ang kanyang pag-usisa, pinaandar ni Nigel ang kanyang sasakyan at agad na sinundan ang kotse ni Elliot. Habang nakaupo si Anastasia sa kotse ni Elliot, iniisip niya kung saang restaurant siya dinadala ng lalaking ito. Ang lungsod na ito ay puno ng mga pribadong kusina na ipinagmamalaki ang mga premium na sangkap, at ang isang pagkain ay maaaring nagkakahalaga ng 10,000 o kahit hanggang 100,000. Ito ay maaaring ang normal na presyo ng pagkain para sa isang lalaking katangkad ni Elliot, ngunit para sa mga karaniwang tao na tulad niya, ito ay isang hindi kapani-paniwalang numero. Biglang nakilala ni Anastasia ang pamilyar na kalye. Nagulat siya dahil iyon ang ruta pabalik sa kanyang tahanan. President Presgrave, nagpareserba ka sa isang restaurant malapit sa bahay ko. Curious na tanong ni Anastasia. Oo, mahinahong sagot ng lalaki. Pagkatapos, natagpuan ni Anastasia ang kanyang residential area sa tabi mismo nila, at ang lalaki ay huminto sa isang parking space sa pasukan ng kanyang lugar. Natigilan siya at naguguluhang tumingin sa lalaki. Lumabas ka sa kotse kasama ko. Bibili tayo ng ilang pagkain, at ikaw ang magluluto para sa akin. Lumingon si Elliot at tinitigan siya. Halos hindi makareact si Anastasia. Ayaw ng lalaking ito na i-treat siya ng tanghalian sa isang restaurant, gusto niyang ipagluto siya ng tanghalian. Salungguhit, tamad na akong magluto. Punta na lang tayo sa isang restaurant. Ayaw siyang iuwi ni Anastasia. Wala kasi sa bahay ang anak niya kaya magiging awkward kung silang dalawa lang. Anastasia, ito ang hiling ko. Mas mabuting ibigay mo ang mga pangangailangan ko. With that, binuksan ni Elliot ang pinto at lumabas.
Hindi nakaimik si Anastasia. Gayunpaman, wala siyang kapasidad na tanggihan, dahil talagang iniligtas siya nito kagabi. Kabanata 79. Fine, magiging ligtas ang wallet ko sa ganitong paraan. Kung nagluto si Anastasia ng tanghalian, hindi niya kailangang gumastos ng higit sa 100. Pagbaba niya ng sasakyan ay nawala siya sa kanyang pag-iisip. Tatakbo na sana siya papunta sa supermarket sa kabilang kalsada nang may isang dekuryenteng sasakyan na humaharurot palapit sa kanya, hindi man lang siya binigyan ng oras para tumugon. Agad na hinawakan ng lalaking nasa likod niya ang baywang niya sa bilis ng kidlat, hinayla siya sa yakap niya para makaalis siya sa panganib. Galit na pinandilatan ni Anastasia ang rumaragasang dekuryenteng sasakyan, sumisigaw, "Tingnan mo kung saan ka pupunta." Nang matapos siya, namalayan niya ang isang malakas na braso na nakapulupot pa rin sa kanyang baywang. Kaya naman, inabot niya ito at tinulak siya palayo. "Maghintay ka na lang dito. Kukuha ako ng mga sangkap sa supermarket doon. Sabay tayo." With that, tumawid ng kalsada ang lalaki kasama niya. Hindi nila napansin na sa isa sa mga kotseng malapit sa kanila, may isang pares ng nagulat na mga mata ang nakatingin sa kanila. Nawala ang kabiguan sa kaibuturan ng mga mata ni Nigel. Tinanggihan ni Anastasia ang isang lunch date sa akin at piniling mamili kasama ang aking pinsan. Naisip ni Nigel na bibili lang sila ng mga gamit at mamaya na sila babalik sa sasakyan. Kaya naman, nagpasya siyang hintayin sila. Sa supermarket, namimita si Anastasia ng mga gulay. Sinabi ni Elliot na maaari na lang niyang lutuin ang anumang pagkaing pinakamagaling niya, at hindi siya magiging choosy. Kaya naman, bumili na lang siya ng mga sangkap para sa ilang pagkaing karaniwan niyang niluluto para sa kanyang anak. Well, mas madali para sa akin sa ganitong paraan. Noong binayaran niya ang mga sangkap, ang kabuuan ay mas mababa sa 100 gaya ng inaasahan. Katatapos lang ilagay ng cashier sa bag nang makita niya ang bag na binuhat ni Elliot. Habang sinusubukang magnakaw ng isa pang tingin sa kanya, ginulo ng batang cashier ang mga kalkulasyon, at kinailangan niyang bilangin muli ang pera na may pamumula sa kanyang mukha. Matapos bayaran ni Anastasia ang mga gamit ay sabay na umalis ang dalawa. Tumawid sila sa kalsada patungo sa residential area ni Anastasia. Samantala, nagtatago pa rin si Nigel sa loob ng sasakyan nang mapanood niya si Elliot na bitbit ang bag ng mga pinamili, nakikipag-chat kay Anastasia habang naglalakad sila sa entrance. Ang paningin ng dalawa ay nagbigay kay Nigel ng pagkabigla sa kanyang buhay. Bakit sila pumasok sa isang residential area? Naalala niya kaagad na binili ng ama ni Anastasia ang bahay. So possible bang ang nabanggit na bahay ay buong residential area? So, pupunta ang pinsan ko sa bahay ni Anastasia kasama niya. At magkakaroon sila ng date na may lutong bahay na pagkain. Nagsimulang mag-alala si Nigel, isang malaking alon ng pagkabigo ang bumalot sa kanya. Hindi kaya mas gusto ni Anastasia ang mga mature na lalaki tulad ni Elliot. Ito ba ang dahilan ng pagtanggi niya sa akin? Bumalik si Nigel sa kanyang sasakyan, malungkot ang kanyang gwapong mukha. Maya-maya, inabot niya at kinuha ang phone niya, saka dinial ang number ni Elliot. "Hello, Nigel," sabi ng boses ni Elliot sa telepono. "Elliot, libre ka ba ngayon? Pwede kitang i-treat ng lunch. May appointment ako, kaya sa susunod na lang." Gaya ng inaasahan, tumanggi si Elliot. "Gaano kahalaga ang appointment na ito? Hindi araw-araw ay nag-aalok ako na bilhan ka ng tanghalian, kaya hindi mo ba maaaring kanselahin ang appointment at sa halip ay kumain ng tanghalian sa akin?" Sinundot ni Nigel ang kanyang pinsan upang makakuha ng sagot mula sa kanya. "Ito ay isang mahalagang kliyente, kaya hindi ko maaaring kanselahin. Treat kita next time, okay?" With that, binaba na niya ang tawag. Pakiramdam ni Nigel ay parang may nasaksak na kutsilyo sa kanyang dibdib. Alam na alam ni Elliot na si Nigel ay isa, hinahabol si Anastasia, kaya sinubukan niyang agawin ang babaeng kinahulugan ni Nigel. Sa elevator, tense si Anastasia habang nakikinig sa tawag ni Elliot kay Nigel. Tinanggihan niya si Nigel ngayon, at medyo nagilty siya dahil doon. Pinagmasdan siya ni Elliot ng isang makahulugang tingin, at pagkatapos ay pinaikit niya ang kanyang mga mata na may masalimuot na tingin. Pagdating, inanyayahan siya ni Anastasia, pagkatapos ay nagsimula siyang abala sa kusina.
Nakasuot siya ng puting blouse na may itim na palda, mukhang napaka-propesyonal. Gayunpaman, kasama ang lalaking ito, itinuring niyang hindi karapat-dapat na magpalit, kaya nagsuot na lang siya ng apron bago pumasok sa trabaho. Gayunpaman, hindi niya alam na ang kanyang pagputol ng mga gulay sa kusina sa buong damit na pangnegosyo ay parang pang-aakit sa mga lalaking nagmamahal sa kanilang sarili ng ilang magagandang uniforme. Kabanata 100. Si Elliot ay umiinom ng tubig habang nakasando sa pintuan, pinapanood si Anastasia na nagmamadali. Nang lumingon si Anastasia, napagtanto niya kaagad na sa kanya ang mug sa kamay ng lalaki. Nag-init siya sa mukha. Ito ang mug ko. Oh, anong problema? Tumaas ang isang kilay ng lalaki, nanliit ang mga mata sa ngiti. Medyo awkward na mungkahi ni Anastasia, mayroon kaming mga disposable cups dito, kaya bakit hindi mo iyon gamitin sa halip? Nag-kiss na tayo dati, so anong inaalala mo? Nakangiti ang mga labi ni Elliot habang iniisip kung gaano siya katawa-tawa. Nagpa siya si Anastasia na huwag na siyang abalahin pa, at sa sandaling iyon, mas kumbinsido siya na hindi magandang ideya ang pagpapapasok sa kanyang bahay. Sa makatuwid, ipinagpatuloy ni Anastasia ang pagputol at paghuhugas ng mga gulay sa kusina. Casual niyang naipit ang kanyang orihinal na nakalugay na buhok sa likod ng kanyang ulo gamit ang isang hair clip, at ang ilang nakalugay na hibla ng buhok ay nakadagdag sa kanyang pang-akit. Nagpatuloy ang lalaki sa pag-inom sa mug niya habang hinahayaan niyang gumala ang isip niya. Habang iniisip niya ay lalo siyang nauuhaw. Bakit hindi ka umupo sa sofa? Mape-pressure ako kung tatayo ka rito, at makakaapekto ito sa performance ko. Nilingan ni Anastasia ang lalaki. Hindi niya nagustuhan ang ideya ng pagtitig nito sa kanya, na-stress siya ng husto. Ngumiti si Elliot at tumalikod para maglakad pabalik sa couch. Gayunpaman, pumili pa rin siya ng isang lugar kung saan maaari niyang panoorin siya, pagkatapos ay ipinagpatuloy niya ang pagpapahalaga sa kanyang tamad ngunit nakakaakit na paraan. Hindi niya alam kung kailan siya nagsimulang maakit sa bawat galaw ng babaeng ito. Parang hinding-hindi siya makontento sa kanya. Nagprito si Anastasia ng mga gulay habang nagluluto siya ng sopas, sa sobrang abala niya ay pinagpawisan siya. Huli na niyang napagtanto na dapat talaga ay nagpumilit siyang kumain sa labas, para hindi siya mapagod ngayon. Sa wakas, handa na ang pagkain. Inilapag ni Anastasia ang pagkain sa mesa, pagkatapos ay natagpuan ang lalaki sa balkonahe. Ang kanyang mga labahan ay nakasabit sa itaas lamang ng kanyang ulo, at makikita niya ang kanyang damit na panloob kung siya ay tumangala. Ahem, President Presgrave, handa na ang tanghalian. Mabilis siyang tinawag ni Anastasia. Gayunpaman, nakita na ni Elliot ang lahat ng makikita, napagtanto na ang sukat ng tasa ng babae ay mas malaki kaysa sa inaasahan niya. Napasaya siya nito sa di malamang dahilan, na para bang may kinalaman siya kahit papaano. Ang lalaki ay tapat sa kanyang salita, dahil hindi siya mapili sa pagkain. Masarap siyang kumain, para siyang kumakain sa isang high-class na restaurant. Habang umiinom si Anastasia ng isang mangkok ng sopas at kumakain ng pagkain, nalaman niya na ang lalaki ay may magandang gana. Tapos na siya sa pagkain niya, pero unti-unti pa rin niyang nilalasap ang pagkain niya. Hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting pagmamalaki. Marahil ay talagang kapansin-pansin ang kanyang luto. Pumunta si Anastasia sa banyo at naghilamos ng mukha, saka muling nag-apply ng light makeup sa mukha, dahil kupas na ang dati niyang makeup dahil sa pawis niya. Sa wakas ay natapos na rin kumain ang lalaki, pagkatapos ay muli itong uminom sa kanyang mug. Medyo nauuhaw din siya, kaya kumuha lang siya ng disposable cup at uminom ng malamig na tubig mula dito. Inilipat ni Anastasia ang mga pinggan sa kusina at nagpa siya na hugasan ang mga ito sa gabing iyon. Tumingin siya sa kanyang relo at sinabing, President Presgrave, dapat na tayong umalis. Magpahinga muna tayo saglit. Kasabay nito, itinaas ni Elliot ang kanyang ulo, pagkatapos ay ipinikit ang kanyang mga mata at nagpahinga sa kanyang sopa. Hindi nakaimik si Anastasia. Sinusubukan ba niyang umidlip sa bahay ko? Hindi siya mapilit ni Anastasia na umalis, kaya sinamantala niya ang pagkakataong maglinis ng bahay. Nakita niya ang isang tumpok ng mga laruan ng kanyang anak sa sopa at lumapit siya para kunin ang mga ito. Pagkatapos ay nakita niya ang ilang piraso ng Lego na nakakalat sa tabi ng lalaki, kaya lumapit siya para kunin din ito. Sa sandaling iyon,
Ang malalagang pilik mata ng lalaki ay bumukas upang ipakita ang mapagmataas na titig ng isang mandaragit. Mabilis na hinawakan ng malaki nitong kamay ang pulso niya at hinayla siya. Hinatak si Anastasia sa mga bisig ng lalaki, at bumagsak ito sa ibabaw niya. Sa sumunod na segundo, napahawak ng mahigpit ang kanyang baywang, at sa isang mabilis na pagliko, iniipit na siya ngayon ng lalaki sa sopa. Ikaw, Elliot, bantayan mo ang sarili mo. Pinadalhan siya ni Anastasia ng warning glare. Alam niyang hindi magandang ideya na pasukin siya, dahil ang lalaking ito ay isang halimaw na maaaring makakuha ng init ng walang babala.